Isa na namang merienda mga mami ang aking napanood sa TikTok. Gayahin nga natin at matest natin kung masarap. Kailangan lang natin dito ng mayonnaise at yung cheese. Yan na lang ginamit ko dahil yun lang ang meron dito. Ham, syempre, at meron nga kami ditong tirang tinapay. Actually, hindi naman na ito first time sa atin mga moms kasi nga gumagawa na tayo nito. Ito po yung bread roll. Yun nga lang ito ay pie. Mas malaki yung gagawin natin kumpara sa bread roll. Dahil 2 araw na nga, mahigit na yata, ulan ng ulan, ay naisipan ko nga na gawin itong merienda para meron naman kaming merienda mamaya. So, ang gagawin lang natin dyan ay ipa-flatten lang natin itong tinapay. Gamit lamang ang baso kung wala naman tayong pang-flat dyan. Mai-share ko nga lang din, ganun din ba kayo? Mahilig din kayong gumagawa ng merienda sa inyong bahay, lalo na kapag wala kayong pasok? Kami naman, depende. Kasi minsan naman, mas nakakatipid pag gumagawa. Minsan naman, mas magastos katulad nito. Simple lang naman ang recipe na ito. Mimix mo lang yung ham, yung cheese, yung mayonnaise, tapos maglalagay ako ng konting pepper. Pwede kayong mag-add ng konting sugar pero hindi na ako nag-add ng salt kasi nga may lasa na yung ham. Habang minimix ko nga ito, sabi ko mukhang naparami yung nagawa kong panglagay sa tinapay kaya mukhang marami talaga akong magagawa. Nag-decide na nga din ako na ubusin na nga itong cheese at kung may sobra man ay itatabi ko na lang para sa susunod na pambaon namin. At sumunod nga ay pinalaman ko na nga ito sa tinapay. Ayan lang, depende na sa inyong mga moms kung gaano karami ang ipapalaman ninyo. And then, ilalagay nyo na yung isang bread ulit. Then, yung pangsara na sa gilid ay yung tinidor lang. Napakadali lang, diba? Maganda nga ito kapag may maliit ka pang bata, may kabanding ka, kumbaga. Kaso nga lang sa age ni Adela, medyo maliit pa na sobra. Hindi pa pwedeng makasama namin sa mga ganitong. Tinapos ko nga muna lahat, nalagyan ng palaman, bago ko ito gawin na second step. O diba, bago mo makain, ang dami mong proseso. Ayan na nga yung itlog, ididip mo siya sa itlog, tapos ilalagay mo sa breadcrumbs. Ito talaga ang pagkain na grabe talaga ang effort mo at ang dami mo ring hugasin. Char! Pero ito yung mga magandang gawin kapag hindi ka naman nagmamadali, o diba? Para naman yan sa pamilya mo, kaya mo ginagawa ang lahat ng effort. Yan nga yung sinasabi na kapag may pamilya ka na, kahit hindi ka marunong magluto dati, matututo ka talaga. Hindi dahilan sa kailangan mo nang matuto, kundi magre-request talaga ang mag-ama mo ng mga gusto nilang kainin. At syempre, dahil vegetarian tayo, kailangan gagawa na lang kaysa bibili pa dahil mahal naman ito pag binili, o diba? Ito nga lang yung downside nitong recipe na to dahil gagamit tayo ng mantika. Pero okay lang yan dahil paminsan-minsan lang naman. Kailangan lang natin dyan ng mga 4 na layer ng tissue para sipsipin niya yung mantika. Habang piniprito ko nga ito, napaka-satisfying ng amoy niya mga mare. Sobrang bango, pati kapitbahay mo maaamoy yan. At ito na nga ang aking finished product. Madami din akong nagawa, para nakagawa yata ako ng 7. At ito na nga, umuusok-usok pa. Tinikman na nga. Hindi pa sana yan. Sarap. Gawa rin kayo. Yun lang. Thank you for watching.